Marami tayong nababalita na may mga recruitment ho dyan at hindi nawawala na meron somewhat sa illegal na 200,000 ba paraan, naman ang ano? maaring kababayan natin ang nandyan, lalo na pag may karanasan sa paghawak ko ng At armas. saka ito lang, yung dinaanan na biyahe nitong mga kapuso natin na natukoy na talaga na-recruit ng Russian forces, hindi sila dumaan sa regular na ruta. Oo. Yung ibang pumasok pa na Zamboanga eh. And from there saka sila lumusot palabas ng Pilipinas. Sa ngayon, ang pinakahuli nating datos, dalawa na yung confirmed na kaso na merong 2 Pinoy na na-recruit illegally at sinabak sa giyera sa Ukraine, sila'y sinapi sa Russian forces. Hindi ito yung inaplayan nilang trabaho. Truck driver inaplayan nila, di ba, Weng? Ang isa doon, nasawi, ang tawag doon ay si John Patrick. Yung isa naman, si Ginoong Gumangan, Raymond Gumangan, ay sinasabing na aresto o nahuli ng Ukraine forces. Baka Kaya nabanggit isa nyo, prisoner of war. yun nabanggit mo, partner, John Patrick, yun ata ginamit na pangalan. Pangalan lang. Kumbaga, Kasi alias. correct, totoo Hindi yan. pa ata nakuha yung tunay na pangalan ho nun. Alamin natin ang buong detalye nito at ano bang ginagawa? Ano na yung kabuang alam dito ng ating pamahalaan at anong ginagawa nila para masawata po yung ganitong illegal recruitment ng mga kapuso natin na sinasabak sa gera na hindi naman nila gera, hindi ba? Hindi lang sa Russia, Totoo hindi lang yan. sa Ukraine. Oo. Nasa linya natin, Weng? Ang spokesperson ng Department of Foreign Affairs, si Assistant Secretary Angelica Escalona. ASEC, Escalona, magandang umaga po sa inyo. Saksi sa Double B po. Good morning. Magandang umaga, ma'am. First time namin kayo makakapanayam. So, salamat po sa oras. Thank you. Magandang umaga, Double Weng, at magandang umaga po sa ating mga kababayan. Ayan, salamat po sa pagbibigay ng oras. Ma'am, ano po ang hawak na impormasyon ng Department of Foreign Affairs kaugnay po dito sa mga nare-recruit na mga Pilipino ng Russian forces na sinasabak daw po sa giyera sa Ukraine? Okay, so ang napaka-importanting issue nito ay tinatalakay ng Interagency Council Against Trafficking. Kasama dyan ng DFA at ang Department of Migrant Workers. Totoo nga po na marami po sa social media na mga mapanlinlang na job offers. Nangangako ng malaking sweldo, ng sign-up bonus, sinasabi na civilian ang work, pero yung pala makikipaglaban. Sa kasalukuyan, wala pa po tayong tiyak na bilang may mga unverified, unconfirmed information. We are doing our best to confirm these. Sa DFA, meron po kaming 5 active requests for assistance involving Filipinos fighting in the conflict. And in addition to that, meron po nga yung case ni Mr. Raymond Gumangan na kumpirmado na prisoner of war sa Ukraine. At recently, kumpirmado din po na may isang Pilipino na namatay. Nakausap na po ng DFA ang kanilang pamilya, but we will not be able to share details at the request of the family. Ma'am, isa-isahin muna natin, Mama. Yung 5 po na active request sa inyo, sino po ang nag-request? Yung family nila nandito sa Pilipinas para mapabalik yung kanilang kapamilya nandun lumalaban laban sa Russia o laban sa Ukraine para mapabalik po ng bansa natin? Yes, yun pong family members nila. Ano po ang kwento ng mga to? We cannot share the details po, pero ang lumalabas nga po ay mga online job offers. Magkano raw po yung alok, ma'am? Pati yung signing bonus? Iba-iba po yung naririnig natin, but several $1,000 monthly. At nangyayari ito hindi lang po sa Pilipinas, sa ibang bansa all over the world. So maraming foreigners po ng reportedly na i-involved dito sa fighting. Okay, ASEC, pero yung yung mga nabanggit na 5 na yan, meron silang may karanasan, may ekspertiso na anuman na maaring parte sila, naging security guard ba sila or anywhere. May mga ganun ba kayo nakikitang pattern ng kinukuha nila ay talagang may karanasan sa paghawak ng armas? We cannot really share the details, but iba-iba po yung naririnig natin. Let's put it that way. And that ang sinasabi na lang po kasi namin is that mag-iingat po sa mga overseas employment offers. Paulit-ulit na sinasabi po yan ng DFA, ng DMW at ng buong IACAT, yung Interagency Council natin against trafficking, na maging mapanuri po
sa mga ganito kasi mainam pa rin po na i-verify sa DMW ang mga job offers, mga recruiters, recruitment agencies at employers upang maiwasang mabiktima ng illegal recruitment at malagay ang mga buhay sa panganib. Okay, Ma'am, natuntun na ho, sorry Go partner, ahead. natuntun na ho ba natin? Kasi sinasabi, noong Nobyembre, ang sabi ng Russia, nagre-recruit din ng mga US, ng mga Pinoy para may makasama sa Ukraine Armed Forces. On the other hand, sasabihin din ho ng iba na nagre-recruit ang Russia. So, meron ho bang idea na ho kayo kung sino ho ba talaga nagre-recruit? Again, this is a matter being investigated by our interagency council, Kaya ang paulit-ulit lang po kami sa ngayon, wag basta-basta maniniwala sa mga online job offers. Online lang ma'am yung active na recruitment. Walang ibang halimbawa, merong opisina dito sa Pilipinas at dito sila nagre-recruit. Lahat po ito online lang nangyayari? Ang pagkakaalam ko po sa ngayon, yung online lang. But again, may naririnig din po tayo, unverified, mga kaibigan na nagre-refer sa kaibigan. Nako. Kaya ang palagi kaming paulit-ulit is that maging mapanuri sa mga ganito because talagang maaring malagay ang inyong buhay sa panganib. Hindi Ma'am, rin matrace, no? kung sa online, ma'am, hindi ba tayo pwedeng magkaroon ng representation with MECA kung Facebook ang base ng kanilang online recruitment para maipag-take down yung ganitong klase ng recruitment offers online kung sa Facebook man po ito nakabase? Opo, kaya nga po that is being discussed under our interagency council. All this information na nakukuha is for verification, for confirmation, and then gagawa po sila ng mga recommendations ang ating interagency council similar to what is being done dun sa mainland Southeast Asia na nabibiktima ng mga offers din na mapanlinlang na job offers. Okay. Ma'am, balikan ko lang po yung kay Ryan Gumangan. Ano na po ang information nyo? Kumusta ang lagay nito? Konfirmado po na prisoner of war si Mr. Raymond Gumangan. But when it comes to prisoners of war, this is a complicated process. Opo. The Filipino fighters are in war zones at hindi po partido ang Pilipinas sa conflict na ito. So any release or repatriation of a prisoner of war is subject to agreements between parties to the conflict. Ganun din po yung access to prisoners of war. These are governed by international law and policies of the detaining state. Gayunpaman, we are exploring all avenues to assist him. So, pero sa ngayon, ibig po sabihin, hanggang ngayon habang nag-uusap tayo, ASEC, wala pang formal or actual na koordinasyon, pakikipag-usap, dito ang DFA o ang tanggapan ng gobyerno natin doon, dito kay Gumangan. Hindi pa siya nakikita Nag-request actually. na po tayo ng assistance, we are talking with authorities on both sides at maging sa International Committee of the Red Cross. Okay, pero masasabi ba natin na maayos ang lagay niya, ma'am, under the custody ng Ukrainian forces? Under international law kasi po, prisoners of war are protected persons. Ayun. They should be treated humanely, adequately housed, and receive sufficient food, clothing, and medical care. Okay, Okay. pag sinabi yung prisoners of war, siya ho ba ay may impormasyon na hulihan na may hawak talaga siyang armas at lumaban at Nakuha siya sa naka-uniforme gitna siya? ng gera. Naka-uniforme siya ng anumang uniformeng bansa na Kung saan siya nire-representa lumaban. niya. Oo. Based on information available to us, Mr. Gumangan was serving with the Russian Armed Forces. Naka-uniforme siya ng Nung naaresto siya noon, ma'am. Russian Yun Armed po yung Forces. information available to us. He was serving with the Russian Armed Forces. Okay, si John Patrick naman, ma'am, ang sinasabi dito ay nasugatan siya sa gitna ng gera, iniwan na lang siya sa gitna, nakalagay siya sa isang wooden parang strip, and then iniwanan siya ng armas at isang papel na nagsasabi kung saan siya nakapaloob na unit ng Russian forces. And then nalaman na lang na patay na po siya. Ano po ang confirmed information naman ninyo kay John Patrick at ano ang tunay niyang pangalan? Kung pwedeng isa publiko, mama, kung pwede lang po. We cannot share po Yes. the names and the details. Kaya Okay. nga po, yung nabanggit kong kaninang 5 at saka yung namatay, we did not give information. Okay. But rest assured, nakausap na po yung pamilya, and then the other information that we received that is subject to verification and confirmation with authorities. Paano po yung pag-uwi ng kanyang mga labi, ASEC?
Malalaman po natin kasalukuyang we are coordinating with authorities Mhm. on both sides. On Opo. both sides. Pero Oo. kayo po ay may actual lang coordination or talks with Russian government kaugnay po ng bagay na ito, yung recruitment nila ng mga Filipino para sa giyera sa Ukraine? We have sought the assistance regarding our kababayans Mm. about this. Okay, pero yung I don't know how paano bang gagamitin yung terminolohiya doon, yung sa diplomatic channels natin na parang pakiusapan na wag yun namang idamay yung mga Pilipino sa giyera ninyo sa Ukraine. Alam niyo po, mahirap din po kasi pag yung mga offers online at hindi namin alam, Opo. dumidiretso sila, minsan mahirap din po yung gano'n. Mhm. Kaya nga po, kahit na yung patuloy yung paalala natin sa ating mga kababayan. Mm. Kasi kahit may mga offers na gano'n, kung hindi po tayo maniniwala, Mm. lalo na yung mga offers na too good to be true, yun po yung pinakamainam na proteksyon. Meron na bang paraan para ito ay matigil man ho natin yung mga lumalabas ng bansa? Mm-mm. Whether dumaan ho sila sa airport man o kaya sa backdoor na mga ports natin, meron na bang paraan para masiguro na ma-verify, ma-vet talaga kung saan ho ang punta Oo. nyo nang hindi ho kayo mabiktima? Opo, parte po ng Interagency Council Against Trafficking ang Bureau of Immigration, ang NBI, ang DOJ. Kaya po ito'y pinag-uusapan namin. Pero tama mama no, ang ruta ng halimbawa na recruits and then ang ruta nila palabas ng Pilipinas hindi po sa regular natin ng mga paliparan. Parang katulad nung dinaanan yata ng mga Oo. gumangan, ibang ruta, parang lumabas sila sa southern backdoor ng Pilipinas. Kasi naman po, 'di ba, naghihigpit po ang ating mga immigration personnel. Kaya siguro that's a way na umiwas through the back door. Mhm. Kaya naman po kami for preventive ang pinakamainam kasi dito preventive. Yes. Sinasabi natin palagi sa ating mga kababayan na pag yung mga kaduda-duda at yung mga too good to be true, Mm-mm. maging mapanuri at pwede naman pong i-consult ang DMW kung legitimate yung mga job offer na yun. Ito ho, sa monitoring ho ninyo, hindi lang ba ho ito ang una? O meron na hong previews Oo, sa yung- iba pa mga giyera sa mundo, hindi lang dito sa may Ukraine? May dati na para sa Middle East, di ba mga mayroon din? Hindi ko po masasabi yun. Ako yung what I will discuss is yung ngayon lang Ngayon po. lang, oo. And what we are doing is that we are discussing it with the Interagency Council Against Trafficking, DFA, DMW at iba-iba pong ahensya ng pamahalaan para po maprotektahan ang ating mga kababayan against illegal recruitment, Ang yung mga last- mapanlinlang na job offer. Ang last ko na lang Mama Asek na punto, yung sa issue ng pagdi-issue sa kanila ng mga documents, palabas ng bansa, yung kanilang passport, visa and all, paano sila nabigyan ng mga ganito? All fake yun, di ba Asek? Tama po ba na sabihin na fake lahat ng mga ginamit na dokumento nitong mga kapuso natin na ni-recruit para po maging kasapi ng Russian forces? Hindi po natin masasabi kung lahat ay fake. Basta naman po, the Filipinos have a right to travel. Kung makakuha correct. sila legitimately ng passport at gusto nilang magtrabaho sa ibang bansa, pwede nilang magawa yon. Mm-mm. But again, kailangan po, we are very careful about online employment offers. Okay. Para clear lang ho tayo, wala hong mga, kahit dumaan ho yan sa Department of Migrant Workers, yung mga recruitment, wala hong offer of any work sa Russia or sa Ukraine? O meron? Yung legal, ha? Ang legal po, sa Ukraine, meron po tayong deployment ban. Sa Russia po, walang deployment ban. So hindi natin masasabi kung, pero may active na recruitment doon para sa ibang trabaho, Asek. Marami pong mga recruitment na nangyayari, kaya po sa buong mundo, kaya we just have to be careful. Bumabalik tayo palagi sa messaging na yun. Correct. There may be a lot of different employment offers kung saang-saang mga bansa, but ultimately, nasa sa atin po yun, sa ating mga kababayan, hindi basta sinabing mataas ang sweldo o maraming mga benefits, hindi lahat po yun legitimate at kaya dapat po mag-ingat. Basta ang kailangang rule of thumb natin sa buhay natin pag gusto mo magtrabaho sa abroad, Asek, ay ganito. Makita mo man yan sa online o hindi. Oo. Punta ka muna ng OWA at saka DMW. DMW, check Pag nyo. nakarehistro yan sa DMW, legit yan, di ba Asek?
Yes, yun po ang Yon. pinakamainam, ano, to verify with the Okay. DMW Sige. Asek, kung legitimate. maraming salamat po Sa sa mga ulitin, paliwanag at Asek. kwento natin ngayong umaga. Asek, mag-ingat po kayo. Thank you. Maraming salamat, Double Weng. Sa ulitin Salamat. po, thank you mga kapuso, si Assistant Secretary Angelica Escalona.